Mga kaibigan, isa na naman pong magandang tanghali po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nawa po ay masaya lang po kayo sa oras na ito. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Lahat po tayo ay hindi exempted sa mga suffering. Talagang kaakibat na po yan ang ating mga buhay. Nagiging masaya lang po tayo kapag tayo po ay nasa Panginoon at tama ang ating relasyon sa Diyos, tama ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya muli, isang magandang tanghali sa inyong lahat, sa mga kaibigan natin na sa iba't ibang panig ng mundo at sa mga kaibigan natin dito sa buong Pilipinas. Isa pong masaya at magandang araw po sa buhay ninyong lahat. Mga kaibigan, hindi po ito karugtong ng ating Bible reading, kundi babasahin ko po sa inyo ang mensahe ng Panginoon na kailangan po ng tao sa panahong ito. Kaya mga kaibigan, purihin ang ating Diyos, samahan ako ng ating Panginoon at ng Kanyang banal na Espiritu Santo na patuloy kong maranasan ang Kanyang presensya habang ako po ay nagbabahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon. At nawa po ay hindi nyo na lang mabigyan ng pansin ang mga ingay sa paligid, dahil ito po talagang aming lugar. Ikulong ko man sa loob ng kwartong aking sarili, kahit man po pumunta ako ng kusina, talaga pong kapag may ingay po dito sa labas ay talaga pong maririnig, dahil dikit-dikit po ang aming mga bahay at nasa tabi kami ng kalsada. Kaya mga kaibigan, muli ay naanyayahan ko po kayo na buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat po ng unang Korinto, chapter 13, verse 1 hanggang 13. Babasahin ko po ang the whole chapter 13. Sabi po dito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi ito ikinatutuwa ang gawang masama kung ikinagagalak, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon, mayroon ng sapat na gulang. Iniwan ko na ang mga asal bata sa kasalukuyan. Tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y mananatili, ang pananampalataya at pag-asa. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Yan po. Salamat sa Panginoon. Purihin ang ating Diyos, dahil meron po talagang salita ang Panginoon na itinuro sa buhay ni Pablo, at kung ano man po yung kanyang karanasan,
at natutunan sa salita ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos ay ito po ang kanyang iniwan sa atin hanggang sa kapanahonan ito'y kailangan po nating malaman kung paano po tayo matutong magmahal ng totoo. Ano po? Alam niyo mga kaibigan, habang binabasa ko ito, ay dito ko po nakikita yung mga bagay na marami palang kulang sa buhay ng isang tao. Sabi po dito sa verse 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas. Sa mga nangyayari po ngayon, mula po sa ating mga pinuno sa ating bansa dito sa Pilipinas, wala na po silang ginawa kundi maglaban-laban, magsiraan, magbatuhan, magkapahamakan. Kumbaga ang bawat isa ang gusto ay mapahamak ang bawat kapwa politiko nila. Alam niyo po, no? Kasi naniniwala ako na kapag ang pinuno o leader ng isang bansa ay matutunan ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ito ang kanyang maranasan, maramdaman at maisapamuhay, ay ito din ang dadaloy sa lahat ng mga nasa ibaba niya na mga nanunungkulan sa bansang ito o sa gobyerno, at ito rin ang dadaloy sa bawat pamilyang Pilipino. Talaga pong kulang na kulang sa pag-ibig ng Diyos ang tao sa panahong ito. Para bang ang hirap ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa-tao, kasi kadalasan ang mga tao ay wala pong minimithi kundi yung magkaroon sila ng kayamanan, magkaroon sila ng kapangyarihan, at magkaroon sila ng lahat ng bagay na nais nilang makamtan at magamit kahit sa anumang bagay na naisin nilang gamitin. Kaya dalawang bagay lang ang nakita ko dito, ang pag-ibig ng tao dito sa mundo, na wala ang Diyos sa buhay nila, ay pag-ibig sa salapi o pag-ibig sa mga material na bagay, at hindi talaga nila nararanasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Dahil kapag ang isang tao ay maranasan niya ang pag-ibig ng Diyos, ay magkikita sa buhay ng isang tao ang katyagaan, ang magandang loob, at hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Yan. Kumbaga, very humble lang ang design ng taong nasa kanya ang pag-ibig ng Panginoon. Nandoon yung lumalawak ang kanyang pangunawa. Naroon po yung hindi niya nararanasan yung kasakiman o kaya yung inggit sa kanyang kapwa. Alam niyo po, wag na po nating ilayo yung pag-ibig ng Diyos. Kahit man po sa bawat pamilya, mula sa tatay, sa nanay, sa mga anak, siyempre po ang mga magulang ang siyang nagtuturo unang-una sa mga supling o sa kanilang mga anak. Kaya kailangan pala talaga na ang isang magulang ay maranasan ang tunay na pag-ibig ng Panginoon, kasi yung pag-ibig ng Diyos ay talagang kakaiba po yun. Talagang mamamatay ka sa iyong sarili, at ang kapangyarihan ng Diyos o yung resulta ng pag-ibig ng Diyos ang makikita sa isang tao kapag patay siya sa kanyang sarili, kasi hindi siya gagawa ng ikakapahamak ng kanyang sambahayan o ikakapahamak ng kanyang kapwa o ikakadumi ng kanyang kapaligiran. Di po ba ang isang taong dala-dala ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso ay maingat magbitaw ng salita, maingat kung paano niya tratuhin ang kanyang kapwa, maingat kung
paano siya maging mabuting mamamayan sa kanyang bansa. Di po ba? Yan pong pagkakalat ng mga basura, pagdudura sa mga kung saan-saan na lang, yung pagdudumi kung saan-saan na lang, o paglagay ng mga kung ano-anong nakabalandra sa kalsada. Yan po ay nagpapakita ng kawalang respeto at kawalang concern at kawalang pag-ibig sa bayan. Alam niyo po, kapag mahal po natin ang ating bansa, giingatan po natin ang reputasyon ng ating bansa, dahil kung sa ibang bansa nga po pumupunta ang mga Pilipino ay talagang sumusunod sa batas ng ibang bansa. Kaya kung tayo po ay Pilipino at nandito tayo sa Pilipinas, kailangan din po nating sundin ang batas ng ating bansa, at mismo po sa ating mga sarili ay magsimula po yung pagbabago, lalo na po sa mga anak ng Diyos. Talagang dapat makitaan po ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos ng tama, ng may pagmamahal, pagmamalasakit at pag-iingat, kahit man po higit sa lahat sa ating pamilya. Talagang ako po purihin ang Panginoon, dahil hindi rin po ako nagsimula sa tama, mga kaibigan. Lahat naman po tayo na walang relasyon sa Panginoon sa simula ay hindi po natin kayang gawin ang tama. Hindi po natin kayang handog ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa o magpadama, di po ba? Wala tayong katiyagaan nung panahon na hindi ko pa po na raranasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Bagamat ako'y nagsuko na ng aking buhay sa Panginoon, tinanggap ko na ang Panginoong Hesus bilang aking Diyos at tagapagligtas, pero hindi po ganun kadali ang pagpasakop sa Diyos. Talagang nandoon pa po yung ugali na mainitin ang ulo, madaling mainis, madaling mag-react, mabilis magsalita, mabilis ang aksyon na hindi na pinag-iisipan pa. Kaya kailangan po ng tao ang pag-ibig ng Panginoon, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nandyan po yung mapagpahinuhod na damdamin, na hindi mo titignan ang iyong sarili, kundi ang tinitignan mo ay kung paano mo maipasa yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ng isang taong nagagalit sa iyo. Nung araw pag minura ako ng tao ay hindi lang isang mura din ang kanyang aabutin sa akin. Kumbaga, minura niya ako ng 3 beses. Sabi ko nga po sa inyo sa mga nauna kong vlog, nung mga panahon na wala pa ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko, ay hindi lang 3 ibabalik ko sa kanya. Hanggat kaya ko magsalita ay walang katapusan po yun. Ang katumbas ng aking narinig na masamang salita. Ngunit nung dumating po sa punto na ang pag-ibig ng Diyos ay talagang patuloy at patuloy po na tinuturuan ang aking puso, ay doon ko po naunawaan, kailangan ko palang mamatay sa aking sarili upang sa ganon, kahit man makarinig ako ng masamang salita, kahit man makaranas ako ng masamang trato, kahit man makaranas ako ng kaapihan, kahit man makaranas ako ng kahirapan ng buhay, kahit makaranas man ako ng mga pagsubok, problema at suliranin sa buhay, kailangan andoon yung aking katiyagaan, pangunawa, kailangan andoon yung aking malawak na kaisipan, at higit sa lahat, yung pananampalataya sa Diyos na may kalakip na pag-ibig. Ibig sabihin, kahit tinanggap na natin ang Panginoon, bakit dumadanas pa ng kahirapan, mga suffering, mga kung ano-anong sitwasyon ng buhay ang isang anak ng Diyos? Dahil yan po ay kasama po yan sa ating training ground. Hinahasa ng Diyos ang ating puso kung hanggang saan natin siya kamahal. So ibig sabihin, kapag mahal natin ang Panginoon, anumang mga bagay yung kanyang pinapahintulutan sa ating mga buhay, ito po ay ating nauunawaan, ito po ay tinatanggap natin at sinasabi natin sa Panginoon, Lord, sige lang po, basta yung kaya lang po ng aking
buhay ang mga pagsubok na pahintulutan mo, at alam ko naman na hindi mo ako pababayaan dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya ibig sabihin, maunawaan natin yung sitwasyon. Sabi ko nga mga kaibigan, ganun pala ang pag-ibig ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng kakaibang damdamin sa buhay natin, kakaibang blessing sa ating pagkatao. Alam niyo mga kaibigan, sa panahong ito talaga, sabi ko nga nung mga nakaraan pa, ganito pala ang ibig sabihin ng kontento. Pero alam niyo po ba, mayroon pa palang mas malalim doon na pinapaunawa sa akin ang Panginoon. Sabi ko nga, napaka sarap sa damdamin, napakasaya sa puso ng isang anak ng Diyos yung makontento tayo sa wala. Grabe ano po, yung makontento tayo sa wala, makontento tayo dun sa panahon na may sakit tayo, makontento tayo dun sa panahon na tayo ay may mga pagsubok na pinagdadaanan. Grabe, baka isipin nyo, ano ka ba naman na really make stories? Paano ka makukontento sa kawalan? Paano ka makukontento sa kasalatan? Alam niyo mga kaibigan, kapag ang salita ng Diyos ay nandito at nauunawaan natin, bakit? Doon lang ba sa tayo ay pinagpapala? Doon lang ba sa walang sakit tayo? Doon lang ba sa marami tayong pera? Kaya lang ba natin mahal ang ating Panginoon? Pero alam niyo mga kaibigan, kapag dumaan po kayo sa sitwasyon na isa-isa kong pinagdadaanan, alam niyo po ba, nag-uumapaw yung galak sa aking puso. Kasi grabe, minsan kahit wala ka nang makita na maganda sa paligid mo, pero kapag tinignan mo at madama mo yung pag-ibig ng Diyos, grabe po ang kagalakan. Masasabi po natin, Lord, thank you so much, kasi grabe yung ginagawa mo sa buhay ko, na sa gitna ng sitwasyon na mahirap, pero andoon yung nag-uumapaw na galak, tuwa, at laging nagpapasalamat ang puso sa Panginoon. Talaga pong sa panahong ito ay nasa ano na po tayo nasa tawag dito, nasa mga huling araw na, at ang nais ng Diyos na makita sa ating mga buhay, mga kapatid, ay yung unang pag-ibig. Alam niyo po ba kung ano yung damdamin ng unang pag-ibig? Yung unang araw na nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Nakakatuwa po yung experience ko nung ako po'y nakaranas ng presensya ng Holy Spirit. Hindi ko po maipaliwanag yung saya, yung galak. Akala ko po ay yun na ang talagang damdamin na palagi ko na lang na mararanasan. At nung mga panahon na yon ay okay pa ang buhay hanggang sa dumating sa punto na kapag ako pala ay nasa Panginoon na, parang ang gaan-gaan ng buhay. Pero yun po pala ay patikim lang, kumbaga sa simula lang. Ang proseso ng Diyos ay nagsisimula pa lang pala yun sa buhay ko. At talagang dumaan po ako sa proseso na, mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo, kapag isa-isahin ko ang aking kwento dito sa aking YouTube channel, kulang po ang 1 buwan na panahon para po maibahagi ko sa inyo ang aking pinagdaanan, kung ano po ang kwento ng buhay ko. Kaya lang, siyempre po, hindi naman po kailangan lahat ay ikwento, basta ang sinasabi ko lang, pagkatapos ng parang, okay dumating na po sa punto, yung pagsubok, yan. Yung training ground. Huwag na nating isiping pagsubok, kundi yung training ground na gaya ng isang atleta, kailangang sumunod tayo sa tawag dito, sa isang tagapagturo kung paano bumilis ang galaw ng kamay, ng paa, ng paningin, yun, trainer.
yung lahat ng tinuturo ng trainer, at wala po tayong ibang trainer sa buhay natin kundi ang ating Panginoon, at siya din po ang nagturo sa atin kung paano tayo magmahal, kung paano tayo magtiis, kung paano tayo umunawa sa sitwasyon ng buhay. Kumbaga, hindi lamang po ang pag-ibig ay sa pamilya lang natin nakapaikot, kundi sa bawat area po ng buhay natin, sa bawat sitwasyon, mula sa sitwasyon ng ating bansa, mula sa sitwasyon ng ating kapwa, sa lahat ng mga nangyayari, kailangan po ay kasali po tayo doon. Unang-una, bakit tayo nananalangin? Bakit natin pinagpipray ang bansang Pilipinas? Bakit natin pinagpipray ang mga leader ng ating bansa mula sa Malacanang hanggang sa mga barangay? Ano po, bakit natin pinagpipray ang ating mga pastor, ang mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon, ang buong body of Christ, ang lahat-lahat ng sambayan ng Pilipino? Bakit natin pinagpipray na sinasabi natin sa Panginoon na, Lord, pangunahan mo ang buhay ng bawat isa. Magpakilala ka sa kanila, Panginoon. Ibig sabihin, kasi mahal natin ang ating bansa, mahal natin ang ating mga kapwa Pilipino, mahal natin ang ating mga leader, ang ating mga pastor, ang mga spiritual director, lahat, ultimo yung mga kumukuha ng ating mga basura. Kapag nakita ko po yung truck ng basura, Lord, salamat sa mga taong ito na kahit gaano kadumi ang trabahong ito, ay nandoon sila, hindi sila umaayaw. Bakit nga ba hindi sila umaayaw kahit marumi ang trabaho na kanilang napuntahan? Kasi mahal nila ang kanilang pamilya, na kailangan nilang buhayin, pakainin ang kanilang pamilya. Kaya mga kaibigan, yung pagmamahal ng Diyos, yun dapat ang talagang mailagay sa puso ng tao, upang sa ganon ay magawa po natin ang lahat na may kalakip ng pag-ibig ng Diyos, na walang, sabi po dito, ng walang pagmamapuri o pagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Yan. Kumbaga, kapag tayo naaapi, alam niyo mga kaibigan, yan, no? Yung mga bagay na kapag tayo nasakta ng ating kapwa, lalo na ng ating mga kadugo, kapamilya, nung araw parang hirap kalimutan, ang hirap unawain, ang hirap patawarin. Ngunit kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa puso na natin, ang bilis nating maunawaan. Ako ganito lang Kaya nagagawa ng isang kadugo ang bagay na yon, kasi wala pa sa kanya ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Dahil kung nasa kanya ang tunay na pag-ibig ng ating Diyos, hindi niya magagawa ang mga mali. Kaya kailangan po talaga natin ang pag-ibig ng Panginoon. At may mga sitwasyon na kapag nagkakaroon ng alitan mula sa pamilya, mga kamag-anak, mga magkakapitbahay, magkukumari, magkukumpare, mga magkakasama sa trabaho, alam niyo po pag magkaroon ng alitan, yung nasaktan ay talagang buong buhay. Naalala ko pa yung mga magkumari, magsaulian tayo ng kandila. Yan, magmula ngayon, hindi na kita tinuturing na kumari o ninang ng anak ko habang buhay. Ako'y galit na sa iyo. Yung mga ganong mga tsuri, po, ng mga nag-aaway, yung nanakit at nasaktan. Pero tandaan po natin, kung ating iisipin, teka muna, bakit ba ako nasasaktan? Bakit ba ako nagagalit? Hindi naman siya sa akin nagkasala, kundi sa Diyos siya nagkasala. Kasi sinasabi ng Panginoon, kapag may ginawa tayong mali sa ating kapwa, kapag ang isang kapwa ay siniraan natin, nilibak natin, nilusaw natin ang kanyang pagkatao, ay hindi ang kapwang iyon ang ating nagawa ng kasalanan o nasaktan. Hindi ang kapwang iyon ang ating pinahiya, kundi ang ating Panginoon. Kaya ang gumagawa ng mali o yung nananakit, ang Diyos ang kanyang sinaktan. Sa Diyos siya nagkasala, hindi doon sa tao na kanyang sinaktan. At kung ano yung panukat na ginamit ng tao sa kanyang kapwa,
ayun din naman ang panukat na gagamitin sa kanya ng Panginoon. O di po ba nakakatakot? Kaya yung mga may galit, huwag niyo na pong patagalin. Hindi po sa inyo nagkasala ang taong gumawa sa inyo ng mali, kundi sa Panginoon po siya nagkasala. Para po madaling unawain, madaling mawala yung galit, puot, hinanakit at tampo. Lagi po tayong magpatawad at mararanasan lamang po natin yung totoong pagpapatawad kapag nasa puso na po natin ang tunay na pag-ibig ng ating Diyos. Noong araw po kapag ako po ay nakapila sa mall, tapos ang layo pa ng counter, wala akong pakialam, sumisingit ako, ano naman, kung masingitan ko kayo, ano naman, kung makipag-away kayo sa akin, sige, di magsabunutan tayo sa loob ng mall. Wala akong pakialam sa aking sarili, sa aking identity, kababaeng tao, pero tawag dito, troublemaker, walang pakundangan, walang malasakit sa iba, di po ba? Pero nung ako po ay nakaranas na ng pag-ibig ng Diyos, at mga kaibigan, ginagawa ko yan doon sa panahon na tinanggap ko na ang Panginoon. At dumating pa po sa punto na talagang wala po basta kung ano yung gusto kong gawin, gagawin ko. Wala akong pakialam kung masaktan ka, maipahiya ka, basta totoo naman ang sinasabi ko. Yan yung mga rason ng tao na bakit naman, totoo naman talaga na ginawa niya, o di po ba? Kahit man po totoo, kung yan po ay nakakalusaw na ng pagkatao ng ating kapwa, huwag na po nating gawin, huwag po tayong maging dahilan para malusaw, masira ang pagkatao ng ating kapwa. Pero nung dumating na po sa panahon na talaga ang pag-ibig ng Diyos ay unti-unti ko nang nararanasan, ando na po yung damdamin, yung habag, yung awa. Ay, kawawa naman. Sige, okay lang, kahit masaktan na ako, basta ang mahalaga hindi ako makapanakit sa kanya. Kasi, sabi nga po dito sa binasa natin sa huling verse 13, sabi nga nun, ang tatlong ito'y mananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So, yun po talaga ang kailangan natin, mga kaibigan, para maunawaan po natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak, ang ating mga manugang, ang sitwasyon ng ating buhay, ay maunawaan po natin lahat. Sabi ko nga po sa kausap kong leader ko sa D-group kahapon, kahit tayo pa ay mga magulang, matutunan natin lagi yung respeto sa ating mga anak, sa ating mga manugang, o kahit man sa ating mga apo na may mga isip na. At ganoon din, higit sa lahat, sa mga tao na nakapalibot sa atin at mga nakakausap natin. Kahit anong kanyang kalagayan, kapag mahal natin ang isang tao, kailangan matuto tayong rumispeto. Dahil ang pagmamahal at ang respeto ay lagi pong magkakambalian, magkasama yan palagi, kasi kung wala tayong respeto, paano natin mamahalin ang taong yun? Wala nga tayong respeto sa kanya, di po ba? Kaya yung respeto at pagmamahal na yan ay talagang laging magkasama yan. Kaya mga kaibigan, ang nais ko lang talagang ipabatid sa buhay ng bawat isa, tayo po ay sa mga huling araw na, at nakikita po natin ang nangyayari sa buong mundo kapag tayo po ay nandito sa YouTube. Iba-iba po ang ating nakikita ng mga kalapastanganan ng mga tao sa Diyos, dahil ang Panginoon po ay talagang malapit nang dumating. Kaya ang mga masama ay lalong nagpapakasama, ang mabuti ay lalong nagpapakabuti, at maraming tao na ang pag-ibig nila ay nasa salapi o nasa material na bagay at wala sa Panginoon. Kahabag-habag ang mga tao na hindi natutunan o hindi naranasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos, kasi buhay na buhay pa sila sa kanilang mga sarili. Ngunit kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na, patay na po tayo sa ating sarili, manhid na po tayo.
Kahit man po tayo ay magsalita, kahit tayo na ang nasaktan, pero piling-pili yung ating salita na ating bibigkasin. Pwede po nating ipaglaban ang tama, pero hindi po sa paraan na ipakita natin yung ating pagiging mataas, pagiging mayabang, kundi gagamitin po natin ang pag-ibig ng Diyos. Naroon ang salita na malumanay at piling-pili yung salita na ating bibigkasin, dahil ang salita na malumanay ay nakakapawi ng galit ng isang tao o ng ating kausap. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang nais ng Diyos ay makita niya sa buhay natin ang unang pag-ibig, yung kung gaano tayo ka-excited nung ating nakilala ang Panginoon, na talagang paggising natin, gusto natin manalangin na tayo agad. Masaya tayo nag-worship at paglabas natin ng gate, lahat ng nakakasalubong nating tao, gusto nating bahaginan ng salita ng Diyos. Alam mo ba? Napakabait ng Diyos. Kumbaga ganun, bukang bibig ay Diyos. Bukang bibig ay mga kabutihan ng Diyos. Yan po yung unang pag-ibig na ating naranasan. Ngayon po kahit nga po mga kapwa Kristiyano na natin hindi po na natin makitaan ng dakilang pag-ibig ng Panginoon. Talagang kapag nagkikita-kita ay saglit na lang, minsan kawayan na lang. Samantalang nung araw, noong unang-una po na tayo ay nakakilala sa Panginoon at tayo nakapunta doon sa church na kung saan ay binigyan tayo ng mga malapit na local church sa ating mga tirahan, ay andun po yung excited ng bawat isa, malayo pa lang, "Uy sis, uy kapatid, dali ka, may ikukwento ako sa iyo ng kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay ko." Excited na magbahagi ng salita ng Panginoon, ng kabutihan ng Diyos sa mga patotoo. Hindi matapos-tapos, maghapon na kami sa church, pero hindi matapos-tapos ang kwentuhan ng bawat isa sa lahat ng kabutihan ng Panginoon. Naalala ko nung araw, sasabihin ng mga kapatid, "Alam mo ba, may blessing kaming dumating. Ganito, ganyan, ganon." Talagang hindi matapos-tapos ang sharing at pasasalamat sa Diyos. Pero kakaiba po ang panahon ngayon. Kapag may dumating na blessing, ay maingat, kumbaga tahimik at halos hindi maipatotoo kasi baka utangan ng mga kapatiran. Ano po, alam niyo naman po sa church ng ating mga napupuntahan, talaga pong hindi naman po yan mayayaman lahat. Halo po dyan ang mga attendees. Meron po talagang nasalaylayan ang pinakamahirap na wala nang ibang inaasahan kundi ang ating Panginoon. Ngunit nagbabago po ang takbo ng panahon, nagbabago din po ang mga opinyon ng mga anak ng Diyos, nagbabago din ang mga pananaw, at nagiging practical na masyado, at wala na yung habag, wala na yung awa, wala na yung malasakit na gaya ng dati na may makita lang po tayo sa daan, ay kawawa naman ang tao yun, tika muna, ihinto nyo po ang sasakyan at pupuntahan ko po yun, meron pa po ako dito konting pera, mga ganun ba, at ibibigay natin yun doon sa tao na naramdaman natin na parang hirap na hirap, parang ang bigat-bigat ng kanyang dinadala. At hindi naman po tayo nagkakamali doon sa discerning spirit na binigay ng Diyos na talagang gagamitin tayo ng Panginoon sa bagay na yun. Ngunit ngayon, hindi ko po alam kung lahat ng mga anak ng Diyos ay naririnig pa ang boses ng Diyos, dahil nung araw po, yung unang pag-ibig na naranasan ng tao talagang open na open po yan ang spiritual mind, spiritual heart, spiritual ears, na anytime na mangusap ang Holy Spirit sa tao na, "Uy, pumunta ka sa ganito, pumunta ka doon at dalhin mo ang bagay na meron ka, at yan ay kailangan ng mga taong yun." Ngayon po, minsan, hindi po natin naririnig ang boses ng Panginoon kasi yung puso natin ayaw nang sumunod sa pangungusap ng Diyos, dahil karamihan ng mga Kristiyano ngayon, kahit ang man po na-encounter ko sila, na sasabihin nila, "Kasi nagtrabaho kami
buong buhay namin ay nagtrabaho kami, kaya meron kami, kaya itong aming pinagtrabahuan ay para ito sa aming pamilya lamang at hindi dito kasali ang kung sino pa mang tao na nahihirapan. Kasalanan nila yan dahil hindi sila nagtrabaho, hindi sila nag-ipon. Ganyan na po ang pananaw ng ibang Kristiyano ngayon na nagsasabi na sila ay anak ng Diyos. Kulang na po sa pag-ibig ang mga tao ngayon. Kaya mga kaibigan, sabi nga po sa ating binasa dito, ang sabi po dito, nakakatakot po minsan pag-isipin ito eh. Ang sabi po dito sa ating binasa, ipamigay man ang lahat kung ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Yan. Marami din pong mga tao na mapagpaimbabaw, namimigay, tapos may nakatutok na kamera at ipapakita sa buong mundo na sila ay tumulong, sila ay namigay. Ngunit sinabi rin ng Panginoon, kung ano ang ginawa ng ating kaliwang kamay, ay huwag nang malaman ng ating kanang kamay. Hayaan natin ang Diyos ang makakita. Tandaan din po natin, dahil ang Diyos ay nag-uumapaw ang kanyang pag-ibig sa lahat ng ating ginagawa. Ang Diyos po yan ang nagbabalik o nagsusukli ng lahat ng ating ginagawang kabutihan. Minsan, nararanasan ko yung nagbigay ako ng 20 pesos, ang binabalik ng Panginoon 5,000. Parang ganun po, pero hindi mo ni-expect, kaya lang ang Diyos hindi po yan palulugi sa kabutihan. Siyempre nakita niya, yung aking anak nagtanim, teka, bibigyan ko ito ng bayad. Di po ba? Naalala niyo po ba yung kwento dito na nagtawag o nagpatawag ang Panginoon ng mga tao, tapos may nagreklamo doon sa mga gumawa. Bakit ako mula pa umaga hanggang hapon nagtrabaho ko, yung iba tanghali na dumating, mga ganun lang, mga illustration, sample lang yun, hindi ko po alala yung kabuang sakto na salita. Bakit pare-pareho ang aming sweldo? Alam niyo po mga kaibigan, depende po yan sa puso ng ating Diyos kung paano niya po i-bless o pagpalain ang buhay ng bawat isa. Wala po yan sa dami ng ating ginagawa, dahil ang Diyos ay sa puso lamang natin nakatingin at tinitignan ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso, kung anong sitwasyon ng ating puso, dahil maraming gumagawa na walang kalakip na pag-ibig yan. Kaya yung puso lang talaga na marunong magmahal sa Diyos at marunong magmahal sa kapwa ang tinitignan ng Panginoon, upang sa ganun ay malaman ng Diyos kung ano yung nais o nararapat na ibibigay niya sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya mga kaibigan, sige lang, laban lang tayo sa panahon ito. Kahit ano man ang sitwasyon ng buhay, maging kontento po tayo. Sabi ko nga po sa inyo, kakaiba, grabe, nakaka-amaze yung makontento ka sa wala, makontento ka sa kawalan. Grabe, hindi ko po nararanasan ng mga kaibigan, matagal na panahon na hindi ko nararanasan yung kahit piso wala kang hawak sa mga kamay mo. Pero salamat sa Diyos kasi hindi na po ako nag-iisip ng kung ano pa man, kundi Lord, salamat kasi iba itong damdamin na to. Kumbaga, panibagong damdamin itong pinaparanas mo sa akin sa gitna ng kawalan. Pero mga kaibigan, salamat sa Panginoon. Excuse po. Dahil meron po kaming mga anak na tumutulong para kami ay kumain, makabili ng gamot. Ganun po ang buhay eh. Pero yung sabihin natin na gaya ng dati na kapag nakita natin ang ating wallet, 100 na lang ang laman, parang kailangan na naman nating maghanap ng pangdagdag. Pero yung panahon ngayon na wala kang magagawa kundi umasa sa Panginoon, diyan po papasok yung pag-ibig ng Diyos. At sabi ko nga po sa inyo,
May mga panahon na nag-uusap kami ng Panginoon, lalo na pag umakyat po ako doon sa aming garden. Para bang naririnig ko yung boses ng Diyos. Really? Sa gitna ba ng nararanasan mo sa panahong ito? Mahal mo pa rin ba ako? Alam niyo po yung mga ganun ba na, yung bang parang may sinasabi sa isip natin ang Panginoon, tapos hindi po natin maiwasang maluha. Alam niyo po yung luha ng kagalakan na talagang sasabihin mo sa harapan ng Lord, Lord, alam niyo po, grabe na biyaya pa rin ang binibigay mo sa buhay namin kasi andito pa yung hininga, andito pa yung kalakasan, kumpleto pa ang bahagi ng aming katawan, nakakapagsalita pa kami, nakakalakad pa kami ng normal, nakakagalaw pa ang aming mga kamay, nakakakita pa, malinaw pa ang aming mga mata, gaya ko nababasa ko pa ang Biblia na walang salamin, nakakapagsalita pa kami. Hindi ba ito ang pinakamagandang biyaya mo sa buhay namin, ang hiningang ito? Hindi po pera, hindi po kung ano mga sitwasyon ng buhay o material na bagay ang pinakamaganda na biyaya ng Diyos sa buhay ng isang tao, kundi yung buhay, yung hininga, yung kalakasan, at higit sa lahat, yung pag-ibig ng Diyos na nasa puso natin at nauunawaan natin ang tema ng buhay at ang training ground o mga training ng Panginoon sa buhay natin, na naroon ang ating pagtanggap buong buo, na tinatanggap natin at pinapasalamatan natin sa Diyos. Kaya alam niyo mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo, bakit ba dito ako sa YouTube channel na ito? Bakit ba ako gumawa ng YouTube channel? Hindi po para sa monetization, dahil ang Diyos po natin ay hindi po kagaya lang ng kalibil ng ating kaisipan, kundi ako po ay nandito sa aking YouTube channel para po ibahagi ang kabutihan ng Diyos at ibahagi ang salita ng Diyos. At kapag ito inyong narinig, ay hayaan natin na ang Diyos ang magpaunawa sa inyo, dahil hindi po ako pastor, hindi po ako worker ng church, wala po akong tawag dito, masasabi na ako ay may ginagawa. Dahil dumating na sa panahong ito na hanggang sa live stream na lang ako na nunood ng gawain ng Panginoon, dahil po sa sitwasyon ng aking katawan. Pero salamat sa Panginoon kasi nilagay ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa aking puso. Tinuruan niya ako umibig, dahil kapag meron pong pag-ibig ng Diyos sa ating puso, mararamdaman po natin yung tunay na pagmamahal, malasakit sa ating kapwa. Alam niyo mga kaibigan, isipin ko lang na sa aking buong sambayan ay merong hindi makapasok sa pintuan ng kalangitan. Di po ba? Nakakaiyak na yon. Nararamdaman nyo rin ba yon na kunyari ang mga magulang na sa langit nga, pero may miyembro ng pamilya na naitapon sa lugar ng impyerno? Di po ba nakakaiyak? Kaya nga, ang ginagawa natin ngayon na ipinaglalaban yung katotohanan, yung tama, na mapakinggan ng tao ang salita ng Diyos, na ang Diyos na ang siyang bahalang magpaunawa, magtanim ng malalim na pagkaunawa sa puso at isipan ng tao. Kaya iyan din po ang tema ng buhay ko, kung bakit nandito ako sa YouTube channel na ito, para ipahayag, ibahagi ang salita ng Diyos, para ang mga hindi pa talaga tunay na kumikilala at nagsuko ng buhay sa Panginoon, ang mga hindi pa nakakaranas ng tunay na pag-ibig ng Diyos, ay kanilang matanggap, maunawaan ang salita ng Panginoon.
Ako po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos upang maranasan ng tao ang kaligtasan, kasi kapag nakilala na nila ang Panginoon, aalisin na sila ng Diyos doon sa lumang pagkatao, sa lumang buhay, at tatalikuran na ng tao ang kasalanan. Doon sa final judgment, mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kapamilya, mga kababayan ko, doon na po ipapakita ng Panginoon kung ano yung ginagawa o mga ginawa natin dito sa lupa nung tayo ay narito pa. Wala pong maikubli, walang maitago, hindi man nakita ng ating mga pamilya o ng ating kapwa ang ating ginawa ng mga lihim na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Doon po sa final judgment, ipapakita po ng Diyos lahat ng ating ginawa, mabutit, masama, tama at hindi, marumi o malinis. At kapag dumating sa punto na tayo po ay hindi nakapagsisi ng totohanan sa harapan ng ating Diyos at hindi nakapagsuko ng totohanan sa Panginoon, siguro naisip ko, grabe ang hiyawan sa panahon na iyon. Kapag may itinatapon ng ating Diyos sa impyerno, di po ba? Buong buo. Alam niyo mga kaibigan, lahat ng namatay, kapag nababasa niyo itong Biblia, lahat ng mamamatay, lahat ng tao ay mamamatay dahil hindi po mapupunta sa kung saan ang ating kaluluwa hanggat hindi tayo makaranas ng kamatayan. Hindi po natin maranasan yung kaligtasan. Kaya doon sa mga panahon, lahat ng namatay ay bubuuhin uli ng Panginoon ang katawan, ang kaluluwa. Mayroong katawan kumplito mula ulo hanggang talampakan. Tapos makikita natin na merong itinatapon sa impyerno ang Panginoon. Paano kung makita natin na ang isa sa ating mga malalapit sa ating puso, mga kadugo, kamag-anak, mga kaibigan, kapitbahay, o kahit man sa aking mga subscribers dito sa aking YouTube channel, sa aking mga followers sa aking FB account, pwede po kayong hanapin sa akin ng Panginoon. Really? Tinuruan kita ng isang karunungan na gamitin ang social media. Pero bakit hindi mo man lang naipahayag ang aking salita sa iyong mga subscribers, sa mga tao na nakakita ng channel mo? Bakit hindi mo man lang ako naihayag sa kanila? Hindi po biro mga kaibigan ang buhay natin. Akala natin YouTube channel lang, akala natin social media lang. Niloob ng Diyos na magkaroon ng social media. At ang social media na to, ang siyang tools ng Panginoon sa panahong ito. Dahil ang mga tao ngayon ay halos 95% nasa social media. Ito yung napakalaking ministry sa sanlibutan, ang social media. Labanan ng mabutit, masama, labanan ng malinis at hindi. Kaya habang tayo po ay may panahon na binibigay ang Diyos at may pagkakataon at buhay pa, huwag po nating sayangin ang pagkakataon na maibahagi ang salita ng ating Panginoon. At hayaan natin na ang Diyos ang siyang magpatubo, magpabunga, magpalago ng pananampalataya sa puso ng isang tao. Ang mahalaga, gagawin natin ang bagay na ito, ang
ipahayag ang salita ng Diyos dahil mahal natin ang Panginoon. At nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nais din nating ipasa ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng nakakarinig ng salita ng Panginoon dito sa social media at ang lahat ng ating nakakausap, nakaka-video call ng mga kaibigan o kamag-anak. Ang buhay, mga kaibigan, ay gaya lang ng isang usok, gaya lang ng isang balon na kapag sumagi sa kuko na matulis o isang bagay na matulis ay sumasabog, ang usok ay biglang nawawala. Gaano man kakapal ang ulap sa kalawakan, pag tinititigan ko, dagling nawawala. Ganyan po ang buhay ng tao. Kaya habang nasa atin pa po ang hiningang ito, patuloy po nating kausapin ang ating Diyos na bigyan niya tayo ng kaunawaan, lasakit, kakayahan, kaalaman, karunungan, lakas ng loob na maibahagi ang salita ng Diyos. Dito po sa social media ay para po yung halo-halo ang nanditong mga tao. Pero habang tumatagal ay lumalakas ang aking loob. Malaman po akong kakayahan na gaya ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga pastor, ng mga manggagawa ng ating Diyos. Ngunit may kakayahan po akong ibahagi sa inyo at ipadama sa inyo ang pagmamahal ng Panginoon. At sa bawat salita na ating binabasa, sa bawat salita ng Diyos na ating binabasa, patuloy po nating ipanalangin na ito po ay palaguin ng ating Diyos. At sa bawat araw ay kauhawan ng ating mga puso ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikinig sa salita ng Diyos upang ito rin po ang maibahagi natin sa ating mga pamilya, mga kapwa-tao, mga kaibigan, at mga buhay ng tao na malalapit sa ating puso. Kung tayo man po ay may mga galit sa ating puso, kahit konting tampo, kalimutan na po natin yan kasi hindi po tayo ang ginawa ng masama. Hindi po sa atin nagkasala ang mga taong gumawa ng masama sa buhay natin, kundi sa Diyos po sila nagkasala. Hindi po tayo Diyos. Nasasabihin na nagkasala ka sa akin dahil sa Diyos lang po tayo nagkakasala. At ang Diyos po ang marunong magpatawad. Pero ang tao, hirap na magpatawad. Kaya para po tayo makaahon, makaraos, matapos na at makalaya sa mga kasalanan, sabihin na lang natin sa Panginoon na Lord, salamat kasi pinaunawa mo sa akin ang bagay na dati hindi ko nauunawaan. Hindi pala sa akin nagkasala ang taong gumawa ng masama sa akin, kundi sa iyo pala, Panginoon. So kapag ganun po ang ating pananaw bilang Kristiyano, agad-agad po mawawala na ang ating galit. Makakalimutan po natin ang lahat. Kaya mga kaibigan, salamat sa Diyos. Nawa po ay muli niyong basahin ang 1 Corinthians chapter 13, verse 1 hanggang verse 13. At ipanalangin niyo po na maunawaan po natin ang bawat salita ng Diyos na ating binabasa. Maraming salamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Diyos sa pagbigay niya sa akin ng pagkakataon na makapagbahagi, makapag-sharing dito po sa aking YouTube channel, Sarili Mix Stories. Salamat po sa inyong lahat mga kaibigan, sa lahat ng makakarinig, makakapanood nitong aking video. Maraming salamat sa buhay niyong lahat. Salamat sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muli ang aking pagkukwento sa inyo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.